Good morning mga kaibigan. Narito na naman po tayo, linggo na naman pong muli at kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo po ako sa mga ilang minutong pagtalakay o maaring pagbibigay ng lalim o paliwanag sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Ang ating pong ebanghelyo ay magmumula sa aklat ni San Mateo, ah, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 21. Ito po yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000 na mga tao nung siya ay magsisimula o ng mangaral o maaring sa gitna ng kanyang pangangaral ay nakita niya na napakaraming tao at maaring ito ay nagugutom na sa haba ng oras ng paghihintay kaya ito ay kanyang pinakain o binigyan ng makakain sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay. Dalawang bagay po mga kaibigan yun. Ano po ang nais kong ipahayag sa inyo sa pamamagitan ng ebanghelyong ito. Una, ang kahalagahan po ng pananalangin. Kung mapapansin niyo po, bago nagkaroon ng tinatawag na himala sa pagpaparami ng tinapay, ang ating Panginoong Hesus ay tumingala sa langit, nanalangin, uh, nagbigay ng pagpupugay, papuri at pasasalamat sa Ama bago naganap ang lahat. Ito, mga kaibigan, ay isang paanyaya sa ating lahat na walang hindi mangyayari at magaganap kung ito ay isinasa puso natin at hinihingi natin ng pagbabasbas sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kung tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat, kung tayo ay humihingi ng tulong, gawin natin ito manapa sa lalim ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon at walang imposible. Kung tayo ay nananalangin ng mabuti, tao sa puso, at hindi lang para sa atin kundi para din sa iba upang mas maging malalim ang ating pananalig, ang ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdarasal o pananalangin. Ikalawa, yung paghahati-hati ng tinapay. Dito ay makikita po natin muli na ang himala ay nagaganap hindi lamang po sa mga bagay na sabihin natin na parabang personal, kundi ito ang himala ay ipinakikita ng Diyos ay para sa lahat upang mas lalong mapalawak at mapalalim ng mga tao ang tunay na pag-unawa sa pag-ibig, pagmamahal at kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano po ang maaari natin matutunan sa ikalawang bahagi na ito? Yung himala ay yung pagpaparami ng tinapay. Ito ay tumutugon sa sentro ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ang sino man na gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, maliit man ito o malaki, hindi ito nasusukat sa laki, sa dami, sa rangya ng kabutihan o ng malaking bagay na nagagawa natin sa iba. Ito ay nasusukat sa kaibuturan ng ating puso, sa kalaliman ng ating pananalig na anumang maliliit na bagay kung ito ay tinutupad natin at ginagawa natin, ito ay isang himala na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Hindi natin kinakailangan na magparami ng tinapay para matawag na himala. At hindi natin kinakailangan pumunta lagi sa mga tinatawag natin mga apparitions o mga tinatawag na mga pagpaparamdam o pagpapakita na mari ng santo o mga labirin para sabihin natin na mayroong himala na nagaganap. Hindi po araw-araw, mga minamahal ko mga kapatid, ang banal na Eucharistia, ang mga sakramento ay biyaya ng Diyos na maaari nating matawag himala na ibinibigay ng Diyos, dala ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kumbaga, pag tayo ay tumutugon sa banal na sakramento, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia, ipinabahagi ng Diyos ang kanyang sarili sa ating lahat, sa ating mga mananampalataya. Ito ay patuloy na paggawa ng Diyos, pagbabahagi ng Diyos
ng pag-ibig na maaari nating tawaging himala sapagkat patuloy niyang ibinibigay at pinaaabot ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Tandaan po natin, ang bawat himala na ginagawa ng Diyos ay sumasagisag ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagliligtas at ang kanyang pagmamahal. Ganon din po sa banal na Eucharistia. Tayo ay tumatanggap tuwing linggo, lalo na ngayon linggo na po, tayo ay tumatanggap sa banal na Eucharistia upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Ngayon, paano po natin ito maaaring ibahagi sa iba? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang himala ay hindi kinakailangan napakalaki, napakalawak, at napakarami o napakayabong para masabi natin na tayo ay gumagawa ng himala alinsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay isang himala ring matuturing dahil yan ay nagmumula sa pagbabasbas ng ating Panginoon. Ang ikaw ay maging matulungin, ang ikaw ay maging mapagpasensya, ang ikaw ay naglalaan ng ilang minuto o ilang oras o panahon sa mga taong alam mong nangangailangan ng kausap, nangangailangan ng kasama o nangangailangan ng katuwang sa maliliit na bagay na alam mong hindi niya makakaya kung siya ay nag-iisa. Ito ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay mula sa pagmamahal ng Diyos na ibinabahagi mo na maaaring siguro magtataka yung mga tao sa iyo na sa kabila ng pagiging busy mo sa buhay, ay nagagawa mo pa rin tumulong. Yan ay isang himala sapagkat yan ay pagpapatunay at pagpapalalim ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, ang ebanghelyo po natin ngayon ay maraming nakatanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay, sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagkakaisa. Meron nga pong nagsasabi na ang himala ay naganap hindi dahil sa hindi lamang dahil sa nanalangin ng Diyos sa Panginoong Diyos, kundi ang himala ay naganap din sa pamamagitan na ang lahat ng may mga baon sa panahon na yon ay nagbahagi sa bawat isa kung kaya't dumami at mayroon pang sumobra. Ito ay isang himala sapagkat ikaw ay natututong magbigay, ikaw ay natututong magbahagi dahil ikaw ay nananalig at nananampalataya sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, wag po tayong mag-aatubili, wag po tayong magdadalawang isip. Maliit man yan na bagay, kung ito ay may tutulong mo at may bibigay mo sa kapwa nang ikaw ay nananalig sa Panginoon sapagkat ikaw ay kanyang iniibig at ikaw ay umiibig sa Diyos, ito rin po ay isang himala na matatawag. Dahil ang paggawa ng kabutihan ay nagmumula sa pinakaugat ng lahat. Sino po? Ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat kailanman ay walang inisip na hindi maganda o hindi mabuti ang Diyos sa atin. Ang laging nasa isip ng Panginoon, ang tayo ay mapabuti, mapabilang sa kanyang kaharian at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagsisimula po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang himala ng Diyos araw-araw sa pagbabahagi ng kanyang sarili sa banal na Eucharistia. At ito ay dapat natin ituloy. Dapat po natin itong ipagpatuloy kung ano man yung himala na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia na pagbabahagi ng kanyang katawan at dugo sa ating lahat. Ito ay simula lamang at dapat na maging pundasyon kung paano tayo magiging himala o kung paano tayo ay gagawa ng himala sa pagbabahagi ng sarili natin sa iba, gaya ng pagtawag at halimbawa ng Diyos sa ating lahat. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, huwag po kayong magdadalawang isip anumang maliliit na bagay na maaari mong gawin sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay o kaya mga kamag-anak. Yan ay isang paraan po ng paggawa at pagtugon sa pag-ibig ng Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng biyaya, ng lahat ng himala, ng pag-ibig at kaligtasan. Pagpalain po tayong lahat mga kaibigan. Huwag po kayong magdadalawang isip na gumawa ng mabuti. At sana po, kung ito po ay nakatulong kahit kaunti sa inyo, mangyari lamang po mag-subscribe at i-click po ang notification bell para sa susunod na linggo, magkakasama tayong ulit. Pagpalain po tayong lahat.